Suspendido pa rin ang pasok ng mga estudyante at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila bukas, July 23, ayon po yan sa Malacanang. Ito po alinsunod sa rekomendasyon ng NDRRMC kasunod ng tuloy-tuloy ng malakas na buhos ng ulan dahil po sa Southwest Monsoon o habagat. But I don't know kung tuloy-tuloy itong pagulan the whole night, tonight, na yung Martes, baka tumasa naman ang tubig sa Marikina River. tirik siguro ito. Hindi, huwag kang tumuloy. Huwag kang tumuloy. Ngayon po, nadineklara po natin na isang bagyo. Ito po si Dante. Ay mga ka-adventure, pagkalabas ng bagyong Krising, pumasok naman itong nabuo naman yung bagyong Dante. Ngayon po, nadineklara po natin na isang bagyo. Ito po si Dante. So, ito po yung nasa silangan po ng Central Luzon na kung saan medyo kumilos na po ito payaga. Kaya po ito po ay nasa silangan na rin po ng Northern Luzon area. Yung isa naman pong LPA ay malapit naman po ito sa may silangan po ng Basco, Batanes. Kaya po, itong LPA na to ay nasa medium chance naman na maging isang bagyo. Po, sa kasalukuyan po, less likely o mababa ang chance na makapekto po ito sa ating bansa dahil nga sobrang layo po nito sa ating bansa. Ngunit yung habagat po, patuloy po nitong pag-iigtingin, i-enhance po nito yung habagat po natin na kung saan yun po yung magdadala ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon kasama Metro Manila sa mga susunod na araw. Kahit po ngayon, yan po, habagat po yung nakaka-apekto po sa atin. So, itong sitwasyon ngayon, tuloy-tuloy yung pagulan. Kaninang mga hapon, kahit paano umaraw sumilip yung araw, pero siguro mga 1-2 oras. Ito na naman, bumusal man ng malakas na pagulan, Kaya may mga lugar talagang baha hanggang sa ngayon. Iba naman ang subside ang baha. Papakita ko sa inyo yung mga lugar na binaha mula kaninang umaga. Actually, dahil sa tuloy-tuloy na pagulan buong maghapon. Kaya binaha. Ayan. So, ito yan. Tingnan niyo yung mga pagbahang ito. Bumaha sa Maynila, bumaha sa sang lugar ba yun? Maraming lugar to Dito sa may area ng World Trade, although may mga pagbaha sa Quezon City, ayan. Marikina, yung Marikina River, yun ang tinutukang mabuti dahil sa pagtaas ng water level nito. Ang La Mesa Dam, since last night, tumaas siya. I don't know kung tuloy-tuloy itong pagulan the whole night, tonight, na yung Martes, baka tumasa naman ang tubig sa Marikina River. Kaya under tight monitoring ng Marikina River. Ngayon, kung titingnan natin itong parang walang pag-asang tumilang ulan Tingnan nyo yan. Parang walang pag-asang tumilang ulan. O, diba?
So siguro I would advise yung mga wala naman talagang pupuntahan. So stay put na lang sa bahay tayo. Yun naman talagang trabaho ng mga media men, especially sa broadcast. Binabantayan ng ang updates tungkol pa rin sa panahon. So tutok lang kayo palagi sa DZRH for any updates. Papakita sa inyo yung ilang mga updates namin dito from time to time. At if you have anything na pwede ninyong i-report sa mga kinaukulan, huwag po kayong mahiya makipag live chat sa amin sa FB Live ng DZRH News, pati na rin sa YouTube channel ng DZRH News Television, so that we can make some coordination with concerned agencies and concerned local government units and rescue groups kung sakasakaling kinakailangan na kayo'y mabigyan ng kaukulang tulong. So yan pa rin ang sitwasyon sa amin. Although bukas Wednesday walang pasok uli sa mga government offices sa Metro Manila, National Capital Region, and some other provinces dito sa Luzon na affected ng ganitong masamang kalagayan ng panahon. Pero yung lahat ng mga klase, lahat ng school classes ay suspended din bukas. Suspendido pa rin ang pasok ng mga estudyante at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila bukas, July 23, ayon po yan sa Malacanang. Ito po ay sunod sa rekomendasyon ng NDRRMC kasunod ng tuloy-tuloy na malakas na buhos ng ulan dahil po sa southwest monsoon o habagat. Kabilang din sa mga walang pasok bukas ang Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, maging dyan po sa may Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Masbate, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, maging sa Romblon, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, maging sa Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, maging dyan po sa may Guimaras, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna at Negros Occidental. Samantala, manatili namang operational ang mga hensyang responsable sa vital and health services para daw matiyak ang pagpapatuloy ng essential government functions. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa mga private companies, meron silang discretion to suspend their work, di ba? O maaaring magkaroon sila ng skeletal work, ang sakyan ni Miss Karen Ouyong na siya'y papalaot na. Ayan. Alright, so yan. Itong part ng ating broadcast tonight ay babahagi ko sa inyo sa ating vlog ngayon. Alright, see you, stay safe. 30 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin, naabot naman sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna, at pagbugso ng hangin naabot naman sa 55 kilometro bawat oras. Habang kumikilos naman ang bagyo pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Sa forecast ng Weather Bureau, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo sa pagitan ng Huwebes o sa araw ho ng Biyernes. May tsansa pa ring maging bagyo ang dalawang low pressure area LPA na minomonitor ng Pag-asa. Huling namataan ng LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa layong 170 kilometro sa silangan, timog silangan ng Basco, Batanes. Ang LPA naman sa labas ng PAR ay huling namataan sa layong 2,705 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Kapwa may katamtamang ng tsansang maging bagyo ang naturang sama ng panahon. Una pa ritong LPA na nasa loob ng PAR ay naging bagyong Dante na at siyang magpapalakas sa nararanasang habagat sa malaking bahagi ng bansa. Samantala naman,
Itinaas po sa orange rainfall warning ang buong Metro Manila, maging dyan po sa Rizal, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Pampanga, malaking bahagi ng Bulacan at ilang bayan sa Batangas. Ngayon pong alas 8 ng gabi, naman sa malalakas na pagulan, dulot pa rin po ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ayon po sa pag-asa, matinding pagbabarin ng nakaambang panganib sa mga naturang lugar. Kabilang po sa mga apektado sa Bulacan, ang Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Mekawayan at San Jose del Monte.